Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Bumenta ang paandar ng isang bride at groom mula Tacloban. Ang kanila kasi mga bisita pwedeng mamalengke at mag-uwi ng libreng prutas at gulay. Ang mga dumalo raw sa kasal ni Ina at Dan Stephen, tila nag-time travel sa nakaraan. Ang napili kasing theme ng bride at groom, vintage Filipiniana. Because we want something classy yet elegant, parang Maria Clara. At ang kukumpleto raw sa kanilang Pinoy wedding experience, ang kanilang souvenirs ng mga prutas at gulay. Hindi nila alam, yun yung souvenir namin. Parang nagtaka sila bakit mayroong fruits and vegetables dito. Ang mga bisita pwede raw mag-sharon o mag-uwi ng mga gusto nila, na para bang namamalengke lang. Hindi kami naglagay ng any limits. Since it's a Filipino culture, mas nagibabaw din sa kanila yung gayan. We want to break away from the usual. We want ma-experience ng mga visitors natin yung traditional Filipino community. Ang pakulo nilang ito, bumenta. Hindi ko talaga siya ina-expect na magba-viral siya. So, nung first day pa lang, umabot na siya ng million views. May mga nag-message na ang ganda ng souvenirs ninyo, parang ito yung literal na Sharon. Ang mga palengke malapit sa puso nating mga Pinoy. Pero alam niyo ba kung paano umusbong ang mga palengke sa ating bansa? Kuya Kim, ano na? Ang palengke nanggaling sa salitang Kastila na palengke. Ibig sabihin, wooden palisade o lugar na may harang. Noong panahon ng mga Kastila, inorganisa ng mga Espanyol ang mga bayan at lungsod. Dito nagsimula magkaroon ng mga palengkeng may struktura o yung tinatawag noon ng merkado publiko. Kalimitang tinatayo ang mga ito malapit sa simbahan at munisipyo. Lalong-lalo na sa mga probinsya, ginagawa lang nila o tinataon nila ito tuwing weekends, Sabado at Linggo. Sa paglipas ng panahon, ang mga palengke naging sentro ng ating lokal na ekonomiya. Pero alam niyo ba na kahit bago pa man tayo sakupin ng mga dayuhan, meron ng sistema ng palitan noon ang ating mga ninuno at mga mangangalakal mula sa iba't ibang bansa. Bago pa dumating ang mga mananakop, talagang nagtitinda na rin yung ating mga ninuno. Bebenta sila ng mga produkto mula sa kanilang mga pananim. Pero dahil wala pang pera noon, alam niyo ba kung paano ginagawang kalakaran noong unang panahon? Dahil wala pang ginagamit na pera noon ang ating mga ninuno, direktang nagpapalitan ng produkto o serbisyo. Ang tawag dito, barter system. Paano ginagawa ito? Halimbawa, kung ikaw ay may aning gulay at gusto mo ng bigas, maghahanap ka ng taong may bigas na nangangailangan naman ng gulay. Magkakasundo kayo at magpapalitan ng direkta. Kalaunan, napalitan ng sistemang ito nang natuto na tayong gumamit ng pera. Pero ang barter trade, buhay pa rin sa ilang lugar sa bansa gaya sa Tawi-Tawi. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, ay post o comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Nagpahayag na ng intensyon na umatras sa settlement agreement kaugnay sa Makati Subway System ang administrasyon ni Makati Mayor Nancy Binay. Ayon sa City Hall, mahihirapan silang magbayad ng halos 9 bilyong piso para rito, lalo't katumbas na nito ang ilang programa ng lungsod. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa gitna ng investigasyon sa naunsyaming Makati Subway System, inanunsyo na ng Makati City Hall sa pamumuno ni Mayor Nancy Binay ang intensyon nitong umatras sa settlement agreement na pinirmahan ng nagdaang administrasyon ng kanyang kapatid na si dating Mayor Abby Binay. Aniya, ipapaalam nila ito sa Singapore International Arbitration Center kung saan dumulog ang consortium ng Philippine Infradev Holdings na naka-joint venture ng City Hall sa proyekto. Sabi ng kampo ni Mayor Binay, mahihirapan sila sa kasunduang magbabayad ang City Hall ng 8.96 billion pesos sa Philippine Infradev Holdings sa loob ng 90 days mula sa issuance ng consent award. May patong pa naman itong interes kapag hindi nakabayad sa oras. With 9 billion pesos, the Makati government can already do this. Provide a 5,000 monthly allowance for 10 years to 15,000 students. With this big amount, we can already cover 45,000 Makati residents of preventive medical care
worth 20,000 pesos per year in a span of 10 years. Patuloy daw na inaalam ng kanilang team kung ano na ang status ng subway bago ito mahinto. Sabay sabing nahirapan umano silang kumuha ng impormasyon mula sa dating pamunuan. The documents we have on the subway team is really isang karton lang. Maliit lang. Ang laman lang, kontrata, annexes, appraisal, ganun. Pero kung tanungin mo kung anong laman, kung ano na nagawa, wala nakaalam sa City Hall. Ang nakaalam lang yung developer. Mamakawa pa kami mabigyan ng dokumento dito. Hininga namin ng komento si dating alkalde Abby Binay at ang Philippine Infradev Holdings pero wala pa silang sagot. Pero nauna nang sinabi ng dating mayora na hindi dehado ang Makati City Hall sa settlement agreement. Natatapos aniya sa legal uncertainty. Makokontrol din aniya ng City Hall ang pagsusulong ng subway project dahil ito na ang magiging full owner ng Makati City Subway Incorporated at land assets nito. Delikado at magastos rin umano kung ituloy ang arbitration case imbis na settlement dahil kung matalo, $1.7 billion o mahigit 90 billion pesos ang posibleng bayaran ng Makati. Bukod sa Makati Subway, imbestigahan din ayon sa bagong city administration ang iba pang public partnership ng dating administrasyon. We intend to form a fact-finding commission to determine anomalies in the subway project. And third, we will investigate other public-private partnership projects previously entered into by the previous administration. The other projects that we intend to look into are the Makati Life, Makati Zen Card. Sinisikap din naming hinga ng pahayag kaugnay niyan ang dating alkalde. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Bumaba ng 3.9% ang unemployment rate ng Pilipino nitong Mayo. Batay po yan sa latest labor force survey ng Philippine Statistics Authority o PSA. Mas mababa ito kumpara sa antas ng walang trabaho noong May 2024 at noong Abril 2025 na nasa 4.1%. Katumbas ito sa aabot sa mahigit 2 milyong Pilipino na walang trabaho. Ipinatawag ang Chinese ambassador to the Philippines ng Department of Foreign Affairs kaugnay ng pagban kay dating Senador Francis Tolentino sa mainland China, Hong Kong at Macau. Ayon sa DFA, bagaman nasa legal na kapangyarihan ng China ang parusa, inconsistent o hindi naaayon sa pamantayan ng mutual respect at dialogo ang hakbang na ito laban sa democratically elected officials. Pinahalagaan nila ng Pilipinas ang freedom of expression at tungkulin ng mga senador at iba pang opisyal na questionin ng mga issue kaugnay sa national at public interest. Ang desisyon na iyan ng DFA, suportado ni Tolentino. Iginit naman ng Chinese Embassy na meron talagang pagbabayaran sa pananakit sa interes ng China at pinatawa ng parusa si Tolentino dahil sa inasal nito kaugnay ng mga issue na may kinalaman sa China. Aabot sa 54,000 pesos ang average outstanding na utang kada credit card sa Pilipinas. Ayon po sa Credit Information Corporation o CIC, 10% ng 21 million credit cards sa bansa ang hindi pa nababayaran. Nakatutok si Bernadette Reyes. Dahil naengganyo ng mga kaibigan, kumuha ng credit card si Mark, hindi niya tunay na pangalan. Nakatulong niya ito para itawid ang pangangailangan ng kanyang pamilya hanggang sa mabaon siya sa utang. Napapadami po yung bili ko ng mga like shoes, mga ganun po, mga luho ko po. Yung interest, lumalaki na po yung per month ko hanggang nahirapan na po ako makapagbayad kasi yung sweldo ko po is sakto lang. Ayon sa isang financial literacy advocate, problema talaga ang hindi responsableng paggamit nito. Let's say, example, meron kang 100,000 credit limit. Feeling mo, gusto mong ubusin, kung hindi ka na nga nagbayad ng buo, hindi ka pa nagbayad, di ba, on time, may penalty ka pa, kaya nagpapatong-patong po siya. Ayon sa Credit Information Corporation o CIC na nangangalap ng mga credit data sa bansa, sa ngayon ay umaabot na sa 54,000 pesos ang average outstanding na utang kada credit card sa Pilipinas.
At 10% ng 21 million credit cards sa bansa ang hindi pa nababayaran. Ayon sa Credit Information Corporation, mahalagang mabayaran ng buo ang credit card bill buwan-buwan. Dapat din mabayaran ito bago ang due date. Kapag hindi raw kasi nababayaran ng buo, magkakaroon ng interes at lalaki ang kanilang bayarin. Wala mang nakukulong sa utang, may epekto ito sa access natin sa ibang utang tulad ng mga loan na mahalaga lalo kung kailangan na sila. Kapag hindi natin ito bayaran, pag nireport po ang status ng utang ninyo sa CIC, magiging negative po yan. At ang magiging epekto niyan ay kapag mag-apply po tayo ng panibagong utang in the future, lalabas po na meron pa tayong hindi nababayarang obligasyon. Kaya payo ng mga eksperto, If you don't have the money to spend, di ba, wag kang isaswipe or wag mo isaswipe yung credit card mo. para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Idinawit ng lumutang na whistleblower na si Dondon Patidongan, ang isang retiradong judge sa kaso ng mga missing sabongero. Ito raw mismo ang tumulong sa pag-absuelto umano sa kanila sa kaso. Nakatutok si Ian Cruz. Isang dating huwes umano ang tumutulong daw sa grupo ng negosyanteng si Charlie Atong Ang para maayos ang iba't ibang kaso niya. Sa eksklusibong panayam sa GMA Integrated News ni Julie Dondon Patidongan alias Sotoy, sinabi niyang kasama sa inayos ni Judge ang kaso nilang 6 na akusado kaugnay sa pagkawala ng mga sabongero. Katulad nung itong sa kaso namin na 6, kaya medyo nabsulto kami. Gawa si Judge, si ex-judge na yan. So ano papel niya? Basta lahat ginagapang yan hanggang taas. Sabi ni Dondon, si Atong ang mismo nagsabi sa kanya ukol sa partisipasyon ng ex-judge. Kaya naman nalalaman ko kasi nung nagtatago ako o nasa bahay na ako sa Mindanao, tinatawag niya sa akin yan. Magsabi niya, Dondon, magpasalamat ka kay ex-judge kasi siya naayos ng ano natin. Galing siya sa, minsan kasi nasa Japan yan sila. Naayos na, doon sila nag-uusap-usap. Ani Totoy, malalim daw ang impluwensya ng dating huwes sa hudikatura. Tagal na kasing judge siya. Parang naging hippie yata siya sa buong judge na yan. So kahit sa panig ng bansa siya? Yes. Sabi ni Justice Secretary Boying Rimulya, iniimbestigahan na ng Korte Suprema ang mga umano'y tiwaling huwes na maaaring kasabwat sa missing sabongero. Information pa lang yan. I gave them something to. Basta I gave them something that they're trying to digest now. But there's more coming. There's more coming. Meron pa kami. Sa isang pahayag, sinabi ng Korte Suprema na may impormasyon na sila ukol dito mula sa Department of Justice. Sineseryoso raw ng kataas-taasang hukuman ang mga ganitong impormasyon kaya may investigasyon sila. Ipapatupad daw nila ang karampatang mga aksyon laban sa mga mapapatunayang tiwaling huwes batay sa pamamaraan ng hudikatura. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Nilinaw ni Julie Dondon Patidongan alias Totoy na wala siyang sinabing mayroong taga-NBI na may kinalaman sa pagkawala ng mga sabongero. Tugon niya ni Patidongan sa lumabas na ulat na iniugnay niya umano ang NBI sa pagkawala ng mga sabongero kaya naghamon si NBI Director Jimmy Santiago na pangalanan niya ang mga sangkot umano. Hindi po totoo yan. Wala man lang akong binanggit na ang NBI ang nagbigay ng go signal para patayin ng missing sabongero. Hindi lang sa ganda ng mga kandidata ng Miss Kapatagan at 2025 humanga si Christopher Martin sa kanyang pagbisita sa Lanao del Norte, kundi pati na rin sa lasa ng kanilang proud delicacy. Na cassava cake. May report si Cyril Chavez ng GMA Regional TV. Time out muna sa adrenaline rush na hatid ng running at biking. Dahil lumipad papuntang Kapatagan, Lanao del Norte, si sparkle artist Christopher Martin para makisaya sa 76 araw ng Kapatagan.
Tila cheat day muna dahil tinikman ni Christopher ang isa sa mga patok at proud delicacy ng bayan na cassava cake. Sige, tikman natin. Tikman natin. Mukha pa lang masarap na eh. Ay, masarap yung cheese. Tok-tok, masarap. Creamy siya. Hindi siya yung usual, yung in-expect ko, hindi ganun yung kinain ko. Parang in-expect ko, typical cassava cake. Hindi, totoo nga masarap. Ano siya? Creamy. Mas more on the creamy side yung cassava cake, no? Pinakilig rin niya ang Kapuso fans. At mga kandidata sa Miss Kapatagan 2025 Beauty Pageant. Ay, mainit na mainit. Sobrang init na pagtanggap. Sabi ko nga, ito yung nilook forward ko every time na mag-regional. Inaano ko for regional TV, napuntahan yung mga kapuso natin up close, na makapag-perform sa kanila. Kasi in a way, ito na lang din yung parang pagbabalik natin sa kanila sa pagsuporta sa network natin. Sa huli, nakoronahang Miss Kapatagan 2025, si Ram Francine Mengito. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Cyril Chavez, nakatutok 24 oras. Patay na ng matagpuan sa isang septic tank ang isang babae sa Santa Maria, Ilocos Sur. Ayon sa mga otoridad, nakipag-inuman umano ang 18 taong gulang na biktima bandang alas 10 kagabi. Kinaumagahan, natagpuan siyang wala ng buhay sa Poso Negro ng isang ginagawang bahay. Sa paunang investigasyon, maaari umanong aksidenteng nahulog ang biktima. Patuloy na iniimbestigahan ang insidente. Mabilis na chikan tayo para updated sa Showbiz Happenings. Ito kung anong tungkol sa atin. Ready nang manakot si Barbie Fortesa dahil this July 30, mapapanood na sa big screen sa mind-bending horror film ng GMA Pictures na P77. Ang full trailer na inilabas kahapon may over 1 million views na agad in just 24 hours. Nag-renew ng kontrata sa GMA ang award-winning journalist na si Cara David. Nanguna sa contract signing sina GMA Network President and Chief Executive Officer Gilberto R. Duavit Jr., GMA Network Executive Vice President and Chief Financial Officer Felipe Esialong, at Senior Vice President for GMA Public Affairs and Executive Vice President for GMA Pictures, Nessa Valdelion. Ang mga istoryang inihahatid mo, lalo na sa iyong mga dokumentaryo, ay tumatatak sa puso at isip ng mga Pilipino. We are privileged, honored, happy na si Cara isang kapuso at mananatili pang kapuso. Nasawi sa pamamaril ang isang babae sa Tondo, Maynila hating gabi kanina. Nakausap pa raw ng mga taga-barangay ang biktima bago nangyari ang insidente. Patuloy namang inaalam ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng suspect. Nakatutok si Jomer Apresto. Kuha sa CCTV na yan ang takbuhan ng ilang residente sa bahagi ng GK Compound sa Tondo, Maynila mag-aalas 12 ng hating gabi kanina. Isang babae pala ang binaril sa kalapit na eskinita. Ayon sa isang residente, naalarma siya nang magtakbuhan ng kanyang mga kapitbahay. Agad niya raw sinilip ang lugar kung nasaan ang biktima. Pagpasok ko sa loob, may nakita nga ako nakabulagtan na babae. Tapos tumawag na ako ng pulis. Ang tama niya po sa mukha eh. Kilala raw niya ang biktima sa tawag na alias Rina. Sa background po ang siguro mga gumagamit dito sa loob. Meron daw pong nakakita na wala naman daw face mask yung mukha ng bumaril. Mabilis naman daw nagdatingan ng mga pulis at kinordonan ng lugar. Sabi ng barangay, umikot pa sila sa lugar kagabi at nakausap pa nila ang biktima ilang minuto bago siya binaril. Nakisuyo raw ang barangay sa kanya na tawagin ang mga magulang ng ilang kabataan na nakatambay pa sa labas. Sabi nga ni Kagawad, yung bata nga kilala nung nabaril na papasukin yung mga bata. Pagkatapos nun, nung nasa barangay na kami, may isang concerned citizen na tumawag sa amin na mayroon daw naganap na shooting incident dito. Sabi ng ilang residente, isang putok lang ng baril ang narinig nila. Nakita rin daw nila ang biktima na kasama ang kanyang live-in partner
bago siya namatay. Hindi na raw makita sa ngayon ng barangay ang partner ng biktima. Patuloy ang investigasyon ng Manila Police District para matukoy ang gunman at ang motibo sa pamamaril. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatutok 24 oras. Sugatan ang isang babae sa Taytay sa Rizal matapos ma-hold up at pagsasaksakin pa para makuha ang kanyang cellphone. Nakatutok si EJ Gomez. Balik kulungan ang 38 anyos na lalaking ito dahil sa pang-hold up umano sa isang babae sa Taytay Rizal pasado alas 5 ng madaling araw kahapon. Base sa investigasyon ng pulisya, naglalakad ang 29 anyos na biktima sa kalsada ng Samagta Floodway sa Barangay San Juan nang mangyari ang insidente. Yung ating biktima, no, galing siya sa trabaho, isa siyang call center agent. So nung dumating siya dito sa may bandang Floodway, nilapitan siya nitong ating suspect, no, at nagdeklara ng hold up. And then nung nagpumiglas yung ating victim, doon niya na inundayan ng saksak gamit yung ice pick. Nagtamo ng mga saksak sa dibdib at iba pang parte ng katawan ang biktima na nagpapagaling sa ospital. Natangay sa biktima ang isang cellphone. Sa follow-up operation ng Taytay Police, naaresto ang suspect na si alias JR sa kanya mismong bahay. Na-trace natin, nakita natin sa CCTV yung mukha nung suspect. At yun nga, nahuli ng ating mga operatiba yung suspect doon sa Barangay Muzon. And then na-recover din sa possession niya yung mismong cellphone na tinangay niya doon sa victim. Hindi na raw na-recover ang ginamit na patalim. Aminado ang suspect sa pang-hold up. Ibebenta raw sana niya ang ninakaw na cellphone pantustos sa kanyang pamilya. Dala lang po ng pangangailangan. Yun lang po yung araw na yun. Na? Nagawa ko po yun. Nang tanungin ukol sa ginamit niyang patalim, Naiyagis ko po yun sa may ilog. Humingi po ako ng sorry sa inyo, ma'am. Dahil meron po akong 3 buwan na baby. Tapos kailangan ko po ng pangupan ng bahay. Patawarin niyo po ako. sa records ng pulisya, dati nang nakulong dahil sa pang-hold up at illegal gambling ang suspect. Sasampahan siya ng reklamong robbery with frustrated homicide. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kunan ng pahayag ang mga kaanak ng biktima. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok 24 oras. Fighters with soft hearts ang Rawi duo na Will Ashley at Ralph De Leon na inilaban ang pagiging second big placer duo sa PBB Celebrity Collab Edition. At sa pagsalang nila sa GMA Integrated News interviews, may nilinaw si Will tungkol sa fellow housemates na sina Dustin Yu at Bianca De Vera. Ichichika yan ni Nelson Canlas. It's giving dark horse vibes, ika nga ng ilang netizens ang Rawi duo ni na Will Ashley at Ralph De Leon. Matapos silang itanghal na second big winners ng kauna-unahang PBB Celebrity Collab Edition, never beating the competitive duo allegation dahil talagang ipinaglaban daw ni na Will at Ralph ang kanilang pamamalagi sa loob ng bahay ni Kuya. Meron man po akong ginagawang isang bagay, gusto kong ibigay talaga yung 100% best ko. And yun yung something na naging proud talaga po ako kasi ang laking growth po nun para sa akin. I haven't been handed anything dito po sa line of work po namin ni Will. And I want it to be that way also kasi doon ko po talaga mapapatunayan na deserve ko po talaga yung mga binibigay po sa aking blessings. Special para kay Ralph ang kanyang journey, lalo't minsan na siyang na-evict pero muling nabigyan ng pagkakataong makabalik. Kaya kahit may mga puna mula sa ilan, bukas niya raw itong tinanggap. I was actually ready na mabasa yung mga comments na ganun because I feel like this is the first time in a while na may nagbalik bahay po as an official housemate. So, syempre po ako, prepare ko na din po yung sarili ko for the worst case scenario, which also natutunan ko po actually dun sa loob ng bahay na hindi po talaga maganda yung palagi mangyayari. As for Will, struggle is real man dahil sa kanyang pagiging introvert. At kahit minsan daw ay naisip na niya noong mag-voluntary exit sa tindi ng pagka-homesick. Pinalakas ng kanyang housemates at fans ang kanyang loob para ituloy ang laban. Isa na rito ang kanyang kaibigan na si Jillian Ward na full support online
at personal na sumuporta sa mismong big night. Speaking of Jillian, matapang ding sinagot ni Will ngayong nasa outside world na siya ang naging feud sa pagitan ni Jillian at ni Sofia Pablo. So hindi dahil sa'yo? Honestly, like, parang it's not my thing to say po talaga kung ano po yung dahilan ng pinagawayan po nila. Kasi honestly, hindi rin naman po ako yung makakapag-ayos nun, kundi silang dalawa lang naman din po. Ready naman daw siyang maging instrument para magkaayos ang dalawa na pareho niyang kaibigan. Mabibigyan ako ng pagkakataon at pareho po silang bukas para mag-usap or maayos kung ano man po talaga yung pinagmulan po talaga or ano pa yung napakaraming rason po nun. Gagawin ko po. May nilinaw din si Will tungkol naman sa tila triangle na nabuo sa loob ng bahay ni Kuya. This time, kasama naman si Dustin Yu at Bianca De Vera. Nasettle nyo ba yung triangle na yon? Triangle? Wow! Was there ever a To be triangle? honest, wala po naging triangle talaga sa loob ng bahay. Alam po lahat ng mga housemates yan. Bakit kayo shin-shift in a way? Siguro po kasi nagkaroon din po kami ng work together. Nagbigay rin ng reaction si Will sa pag-amin recently ni Dustin na nagselos siya noon kay Will. That, I don't know. We had a talk na parang, yun nga po, na support ko sila. Nagiging honest ako doon at sinasabi kong buo na sinusuportahan ko siya. Masaya ako sa naging storya nilang dalawa. At yun nga, kagaya ng sinasabi ko sa mga housemates po, sana talaga malala nila talaga sa labas po. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Sumalpok ang isang truck sa isang bahay sa Binangonan, Rizal. Nakatutok doon live si Rafi Tima. Rafi. Vicky, pasensya na kung hindi ko taganong marinig dahil napakalakas ng buhos ng ulan ngayon dito sa Barangay Darangan, dito nga sa Binangonan, Rizal, kung saan nangyari ang insidente. Pasado alauna kanina, mag-alas 2 ng hapon, kung saan isang dump truck nga o truck ng basura ang dumaos-dos dito sa pababang bahagi ng Barangay Darangan at tumama dito sa isang bahay at isang tindahan. Dead on the spot ang driver nitong mismong dump truck dahil naipit siya dito sa may driver's side ng kanyang sinasakyang dump truck. Punong-puno raw ng basura ito kanina na mangyari yung insidente. Kwento sa atin ng NDRRMO ng Binangonan ay nasa taas sa bahagi sila ng kalsada at inutusan ng driver yung kanyang pahinanti na tanggalin na yung kalso dahil sila ay pupunta na dito sa pababang bahagi ng kalsada nang bigla itong dumaos-dos at nawalan daw ito ng preno at dumire-diretso nga hanggang sumalpok na ito dito sa may bahay at tindahan. Mag-aalas 6 kanina nang ma-extricate itong katawan ng driver na dead on the spot dito nga sa cabin ng kanyang dump truck. Sa ngayon ay hirap itong Binangonan NDRRMO na matanggal yung truck dito sa kanyang kinilalagyan dahil in-unload muna nila yung basurang karga nito at nang gumaan na ay tatanggalin na lang sana nila itong truck pero bumuhos naman yung napakalakas na ulan at ngayon nga ay bahana dito sa ating kinaroroonan at mistulan ng ilog itong kalsada na talagang sobra pa nagpahirap dito sa kanilang ginagawang operasyon. Pero ayon sa NDRRMO ay tatanggalin na nila itong truck para maibsan na yung traffic dito. Bagamat nawala na yung traffic kanina dahil bumuhos ngayong malakas na ulan, ang kasunod naman dito ay baha at yun ay inaabatan ngayon ng NDRRMO. Kaya kailangan daw nilang tanggalin itong truck sa lalong madaling panahon. Yan ang latest mula dito sa Barangay Darangan sa Binangonan, Rizal. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. Humingi ng paumanhin ang driver na nag-viral dahil sa pagse-cellphone habang nagmamaneho ng luxury car sa EDSA. Ayon kay Josh Mojica, inaako niya ang kanyang pagkakamali. Nag-quick selfie lang anya siya, hindi para magyabang kundi para kunan ang sandali na itinuturing niyang milestone. Payo niya sa mga kabataang nakanood ng kanyang video, huwag tularan ang kanyang pagkakamali. Pinaharap si Mojica at ang rehistradong may-ari ng sasakyan sa pagdinig ng LTO sa July 10. The plot thickens sa inabangang GMA Gala this year. Isang diwata na itinakdang maging bagong tagapagligtas ng Encantadia ang tatapak sa mundo ng mga tao para dumalo sa pagtitipong yan. Abangan siya this August 2 sa tinaguriang biggest event in the showbiz industry. Pero bago yan, mapapanood na si Bianca Umali sa Encantadia Chronicles Sangre bukas.
And that's my chika this Tuesday night. Ako po, si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky. Ay, salamat sa iyo, Iya. At yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Tiangco para sa mas malaking misyon. At para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Vicky Morales. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.